So, yan guys. Ay, ginagawa na dito ay ingredients ng yun, yung niluto natin. So, halo-halo natin ang perfect at halo-halo. Actually, ito dapat may arena to eh. Nakalimutan ko. Let's try guys. Para lang siyang nagluto tayo ng pupoy. Ganyan. So, yung iba, inano ko na po siya. Pinakuloan ko na siya, ginasan ko siya ng konti. Pero itong first batch guys, ito medyo manipis lang kasi ang pagkagawa ko. So, gusto ko siyang dugin para, ayan, para tumigay siya ng konti. So, maliliit lang yung nagawa ko kasi wala akong pang masa. Pero kung may malaki akong pang masa, mag-ilutin mo natin. So, gawa lang po tayo. Yes. Sorry guys, wala na po. Gloves po malinsing na kayo. Ayun yung kain. Yes. So, nandiyan na po lahat. So, ganyan lang. Ilak lang po natin. And then, ako kasi, paano lang nandiyan na iluto, yun lang. Talagang. Alright. Talaga pag practical ka, talagang mag-click ko sa lalo na yung laban na kagaya ko po at kagaya po namin, no? Hindi porket businesswoman, businessman, or engineer ka is bulagsak ka na sa pera kasi proven ko na po yan talaga, na-prove ko na sa sarili ko na hindi pala ganun ang buhay. Kasi pag ikaw ang nawalan, ikaw ang kawawa. Talagang nakita ko din sa mga kapartner ko na nakakaawa, iniwanan po sa ere ang aking mga kapartner na mga engineer. Pero yung ibang tinulungan ko mga engineer, nasa Pilipinas na po. Ayan guys. So, kami na lang ni tatay natitira. So, kami dalawa na lang nagtutulungan. Kung tatanungin nyo po kami sa nangyayari ngayon, hindi po talaga, try natin po ang One Piece. Ayan. Hindi po talaga maganda ang nangyayari. Lalo na pag may mga walang sahod, kagaya namin, wala po kami sahod, nangungontrata lang kami ng project, minsan wala pa pong down payment, wala pong collection, kawawa kami na namamalimos ng mga pagkain. Ayan, alhamdulillah, kasi marami po akong mga kaibigan, nagpa-part-time din po ako ng any kind of job, no? So, kahit papaano, guys, may mga tumutulong din po sa akin, at kung ano yung biyayang nakakamit ko, nakukuha ko, ini-spread out ko din sa mga OFW na nangangailangan, lalong-lalo na po ang pagkain. Ayan, so, ayan talaga si Sir Robert, talagang family ko na po yan, parang kapatid ang turingan namin talaga yan, talagang family na talaga. Kaya, kung ano yung mayroon ako at kung ano yung mayroon siya, give and take po kami, pero hindi na po talaga maganda nangyayari dito sa atin. Naapektado na po lahat-lahat. Lalong-lalo na po ang mga business, guys. Gaya hindi po talaga ako makatulog. As in, sobrang stress po. As in, sobrang stress. Ayan, mas maganda yung 2 piraso ang ipambalot. Manipis masyado. So, dalawin po natin. At, ayan, medyo kumukulo na yun yung inano ko lang siya, pinainit ko lang guys. Ayan. Kasi gusto ko, yung sabaw po nito, ayan, yung pinagpakuluan po nito, lalagyan mo ng egg para gawin ko po siyang soup. Ayan. Kasi paborito yan ni Sir. So, ganyan lang siya. Ayoko ng overcook kasi ipiprito pa naman doon. Papalabingin ko siya dito, and then soon, lalagyan ko po siya ng egg. Ayan. So, magtitira lang po ako ng konti. Ayan. Pakuluan lang natin yun, guys. And, ito na yung nagawa ko, guys. Sa isang mangkok may natira pa. Ayan. So, maya-maya, hulog na po natin doon. So, tapusin po na natin yung first batch, no? Actually,
gabi na po kami talagang dumating dahil may meeting po kami kagabi. And then, paghiga po, is narinig po namin ulit ang panibagong putok. So, tapos ang masaklap pa guys, bawal na bawal dito ang magbigay ng information na kung ano na nangyayari, ganun. Bawal. So, syempre, hindi maiwasan nag-aalala mga pamilya natin. Limited ang kailangan na sabihin at ikwento. Ganun. Pero, for me, as OFW sa mga nakita kong mga kababayan ko po dito, is hindi na po talaga maganda ang nangyayari po. Ayan. May mga natutrauma na, natitrigger na po. At sa isang grupo, pinuntahan ko kagabi, binisip ko po is, hindi po sila mapakali. Hindi nila alam, may nag-impake na, may nag-prepare na. As in, pag natitrigger na po sila, nagpapanik na po sila. Sabi ko, huwag kayo magpanik at mag-pray lang po tayo kay God. Ayan, always praying to God lang naman eh. I-surrender na lang po natin ang kay God, ang trials ni God sa atin. So, ito po guys, biro nyo guys, nakagawa po ako ng 3-6. So, ito, good for 2 na to guys, as in ganyan kami ka tipid. So, itry na natin doon. Ayan, walang masama pong magtipid. Kasi dati, kung may pera naman, as in, grabe naman, ang daming natutulungan. Ayan. So, sarap nito guys. Sobra. Pero nyo lahat ng mga ingredients nito, pinitas ko po doon. So, ayan. Ayan. So, yun po yung first batch. So, may natira po pa po dito. So, ihalo na po natin yung natira dito guys. At, na egg, dagdagan po natin ng 2 eggs. So, we can add the 2 eggs, guys. Actually, dapat may harina to, but it's gonna fine. Okay lang po yun. Kung ano lang nung mayroon dyan. Kasi kanina, as in, kinulang po yung budget ko. Ang nabili lang po namin, priority ko, priority natin ang bigas. So, ang tubig wala. So, thankful na lang po talaga ako at may nagbigay. Ayan, binilihan kami ng bigas. May nagbigay isang OFW na napakabait. As in, ayan guys. So, may tumatawag sa akin. 4 o'clock alarm. Ayan guys, kung nakikita nyo, 4 o'clock in the morning. So, ano oras pumutok yan? 2:00 ang madaling araw. Hanggang sa hindi na po ako nakatulog. Ayan. So, ihalo na po natin itong sprout. Itong beans sprout at saka yung mga onion. Pinaghalo-halo ko na po yan. And then, actually, si tatay, hindi siya naglalagay nitong seasonings kasi masama, pero lagyan lang natin siya ng konti para sumarap. At konting salt. Ayan, wala na akong paminta rin, as in, grabe. Wala na. Ayan. So, ganyan siya. Halo lang. Ayan. So, ayan. Pwede na natin tong konti lang kasi yung naano kong lumpia wrapper guys. So, ito is ilagay na po ito sa fridge para bukas hindi naman ito masisira. At ito ang unahin natin iluto. Yan. Ayan guys. So, kung nakikita nyo po guys, ayan. So, very, very nice to. Gusto ko golden lang po siya. Kaya lang natin na mag-gold. Ayan. Kaya lang natin po siyang... Actually, DIY lang to. Kumbaga, ginawa ko lang tong wrapper na to sa konti lang talagang. May konti pa natira sa ref. Kaya lang, gagamitin ko yun sa aking banana
Q ay, tama, banana Q, tsaka turon or kamuti Q. Ayan. Maggagawa ako ng turon. Ayan. So, ito guys, is pwede na nating igisa or itorta na lang. Ganun ang naisip ko. Or pwede na po nating balutin din yung natira doon is bibili na lang ako para sa banana cake kasi sayang naman ito. Para hanggang dinner time na lang. Kasi dito hindi po talaga kami kumakain ng umaga. Laging dinner. So magluto na po ako ngayon para sa ganun is masarap ang kain. Lalagyan ko lang siya ng konti pa dahil malabnaw yung ano. Ayan. And then, lagyan lang po natin ng 1 egg yung inano natin na pinakuluan natin dito. At gagawin. Matagal pong maluto siya. Yan guys. So ito yung ginawa ko na lumpia wrapper guys. So medyo ano tayo para dito. At itong natitira guys is ilagay natin sa fridge para may magamit po ulit. Ayan. Para sa pang gawa ulit ng ayan. So habang naghihintay po tayo dito, tsaka to is lagyan natin dito. Kasi maaga daw po ang what do you call this? Ang mga site visit saka hindi ako pwede talagang lumabas pag mga ganitong trahedya o nangyayari. So report na lang po sila. Report lang sila sa akin tapos yun kung ano ang dapat gawin. Business advice kasi as a BDM, no? So kailangan itong mga ibang lahi kasi hindi sila gaano marunong sa business. So, ang nakakaintindi lang si Sir Engineer, ang aking engineer na si Sir Robert and ako sa pagdating sa business po. Ayan. So, yan lang po masasabi ko. Once again, kung tatanungin nyo kung okay kami dito, hindi po kami okay sa term na okay kami for safe, but yung crisis, yung financial is hindi. Kasi talagang halos kalahati ang in-increase ng presyo dito at naapektuhan dahil sa ganitong strategy dito sa buhay, itong trahedya dito sa bansang to. Kahit saan naman po. So, lalo na nagtaas din ng mga oil ganyan. So, alam niyo yung guys, nagtaas din ng dollar. So, as in wala. Kung kadiskarte na lang. Kung galing ka ng hirap, kung sanay ka sa hirap guys, ayan, kung sanay ka sa hirap ng buhay, kaya mo makasurvive sa any trials sa buhay po natin in our lives. So, kailangan, hindi na pwede yung porket businesswoman ka, engineer ka, porket may pera ka, spread out like that. But since COVID until now is hirap pong makausad ang mga businesses at mga nangyayari since nung nagkaroon ng problema sa iba't ibang panig ng bansa guys. Ayan. So, yan lang po may share ko po sa inyo mga update po dito, ganyan. So, actually, doon sa WhatsApp, pinagbawalan na magbigay ng any information kasi natra-tracking ng
government. So, kailangan po nating doble ingat at sumunod po. Ayan. So, ito, I wanna put here. So, ganito lang ang aming buhay. Pinapakita ko lang to guys, meaning, itong vlogs ko na to is be contented at kailangan matuto tayo na magtipid. Hindi naman pagiging kuripot, magtipid sa sarili at lagi nating iisipin yung bukas na mangyayari. Kagaya ngayon, unexpected, hindi namin ini-expect, hindi natin ini-expect ang COVID, guys, yung ganun. So, pinapakita ko to sa sariling pagsisikap na instead na ma-depress kayo, instead na magmukmuk po kayo, lalo na ng mga solo mothers, solo parents, no? Kailangan mag-isip tayo ng ililibang ng ating sarili para hindi po tayo lalong ma-depress o magkasakit. Ganon. Actually, ako, aminin ko man po sa inyo is na-trigger din po ako. Talaga first time in my life na makakita ng ganon in person. So, grabe, as in, nararamdaman mo na yumayanig at nagising ka sa sobrang impact, ayan, ng pagkakabagsak. Ay, grabe. Ayan, nagtubig na dapat dinubli ko na lang. So, ganun ang nangyari guys dito sa bansang to guys. Ayan. Kung nakikita nyo guys is itong niluluto ko is hanggang mamayang gabi na po. Ayan. Dito kasi pag crisis na, kainin mo ng lahat kung anong gusto mong kainin, basta magtipid lang. Dati talagang sa labas lang kumakain, ganyan kasi mayroon, no? Dito ngayon, wala. As in, wala po talaga. As in, walang makuhaan, wala kang mahiraman. As in, kanyang-kanyang hila po ng buntot yung ibig sabihin nila. Kanya-kanya pong diskarte ng mga OFW kung paano makasurvive. Pero yung kagabi, hindi ko makalimutan talaga yung mga bata na natitrigger po talaga sila na ate, nag-pack up na kami, ganito, pupunta na kami sa isang safe, ganun po talaga ang sinasabi po nila guys. Kaya naghihintay kami ng repatriation, sana wag na rin sana magtuloy-tuloy kaysa umuwi at may mga trabaho pa po dito yung hinaharap. Ayan guys. So, mas okay na lang tapusin yung inumpisahan kasi ang dami po talaga naming mga project na inumpisahan na hinihintay lang po namin talaga. As in, grabe. Ayan. So, baliktarin na po natin ito. Ayan. Kahit saan naman pong bansa guys, hindi na kailangan itanong kung okay. Kung okay ka ba dyan o ganyan, pag mga ganitong trahedya, hindi okay. Hindi okay. Una, mabuti sana kung New Year lang yan. New Year celebration lang yan. Pero hindi. Konting pagkakamali. Talagang may masugatan man o ano, kahit na nagtatrabaho ka, dobling ingat ka. Wala po talagang ligtas at wala po talagang kawala po guys. Wala po talaga. As in, hindi okay. Yung everyday, biro nyo, 3 days, 4 days na nag-start, until now, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, kahapon, naka 8 putok yata yun, tapos 2 yung bumagsak, yung mga ganun, guys. As in, alam nyo yun, prayer lang po talaga, bahala na si God talaga ang lalo na yung nasa other countries, guys, na, hindi ko na babanggitin, basta yung ibang other countries guys is talagang andun din yung anak ko. So, tapos lahat ng mga OFW nasa iba-ibang bansa din yung mga kids nila. So, parang, alam niyo yung nakaka-trigger na nakaka-praning po talaga guys na, alam niyo yun, tanungan kayo. Kaya ko, tanungan kami ng, Mami, ayan na naman. Ayan, anak, ayan na naman, mag-iingat kayo. Mga ganun, grabe guys. So, dinadaan ko na lang talagang nangyayari.
pag may dadaan na aeroplano, uy, ano na naman yun, ganun, tayo na, yan na naman tayo, ganun, ang nangyayari dito. So, ito na yung ginagawa ko pong soup. Yun. Tapos, ayan siya. So, biro nyo guys, ito, dalawang beses namin kakainin. Ito, ginawa ko lang tong lumpia wrapper na yan. Ayan. May soup na, no? Tapos, kulang lang nga lang mag-alagatiw ako dito na manok at para maging itlog, ganun. Tapos, mayroon pang natira. Ayan, may natira pa. Ito yung na-harvest po natin. At iyan pa yung natirang, what do you call this, lumpia wrapper. Ayan. So, yung kay Sir Robert, ayan, may natira pa dito. Ayaw ko kung anong gagawin niya dito. Ayan. So, ayan po siya. May natira pa siyang, alam ko gagawin niyang soup yan. Gagawin niyang sabaw. Kasi nilalagyan niya minsan ng potato, ganyan. So, since na nagluto na, itong mga empty bottles, wag po natin huhugasan na yan para magamit po ulit, ganyan. Ayan. So, itong natira, kasi malabnaw na siya, hindi naka-aeroplane wrapper, i-prito na lang to. Ayan guys. Ganyan lang kasimple ang buhay na OFW to survive guys. As in, ayan. Ang gusto ko po kasi dito is golden brown. Tapos, gagawa po tayo ng sausawan sa suka. Ayan guys. Ayan, wala lang tayong sili, sayang no, wala tayong sili. So, ito na lang yung onion, yung tinira kong onion. Pag ano lang tayo kasi ubos na yung onion ko, so mag-chop lang tayo ng konti. Ayan. Kung may biyahe lang talaga, kung hindi lang hold ang flight, uuwi na po talaga kami, guys. Uuwi na po talaga kami. As in, nakakatakot po talaga. Kasi, alam niyo yung, hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan, kung ano ang update na, hindi natin alam yung ganun ang nakakang dito na ano, nangyayari guys. Ganun ang ganun. So, yan. Yun na nga guys, pagputok nila naman kagabi, madaling araw, no? Pagdating namin, tinignan ko ang social media, ang Facebook, ay grabe ang nangyari. So, ito yung suka. Mahilig po kasi ako sa suka. Ayan guys. Ito yung suka na nabili ni white vinegar ni Sir Robert. Ayan. So, anyway, may onion po tayo dito. Garlic. As in, 3 days, 4 days, wala pa po akong tulog dahil sobrang pag-aalala ko pala talaga dito. Tapos, tikman po natin kung ano ang kainat na ng ating lumpia. Guys, sarap. Sarap nito. Dito kasi, pag Ramadan time, alam niyo naman po lahat yan guys. Pag Ramadan time na dapat before sunrise, talagang kumain ka na. So, talagang nagpe-prepare ako every madaling araw. At sa labas, hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng kumain. Night time lang pwedeng kumain po. Ayan. So, ngayon pa lang, bago pumunta ng work, madaling araw pa lang, bago mag-6, bago sumikat yung araw, is kumain na po. So, kasi lalo na yung mga, halimbawang, pero yung may mga sakit na umiinom ng gamot ganyan, pwede namang hindi mag-fasting. Yan. So, yan guys. Si tatay talaga, si Tatay Robert is, na-observe ko sa kanya, hindi siya pwedeng walang laman ng tiyan, walang kain. Nakakaawang mga engineer dito na
kagaya nila kasi nagsisikap pa sila para malutas yung mga problema nila, makaipon, may uwi man lang, sa pamilya nila, yung ganun. As in, ang daming mga engineer dito nakakaranas ng ganun. Yung mga tinulungan kong ibang mga engineer guys is, alhamdulillah nasa Pilipinas na. May mga sakit, may mga na-stroke, may pumunta ng mental kasi walang makakain. As in, grabe. Talaga napauwi na sila. So, sa mga senior na lang, nakikita ko, bihira na lang natitira, si sir na lang natitira. So, nakikita ko, ano sir, uwi na ba? Ganyan. Sige, punta tayong Philippine Embassy, magpalista tayo. Kaya lang, wala pang update ang ating gobyerno, ang ating Philippine Embassy. Ang dami pong naghihintay. Ayan. So, dapat ito, nilalagyan ko ng konting brown sugar. Konting-konti lang guys, para maging masarap po siya. Ayan. Sobrang sarap. So, dagdagan pa po natin ang konti. Ayan guys. So, mayroon na pong mga naluto doon. Ayan guys. So, subukan po natin na kainin, no? We can check kung pwede na siya. Yan, malapit na guys. So, medyo nagba-brown na. Yan, so ito na yung suka. Ito na yung sausawan guys. Dito natin ilagay. At itong natira, itutorta natin yan. So, mayroon na rin tayong natin to guys. Ayan. Gusto ko lang kasi malapot. Ayan, may konti pa siya. May sprouts. Ayan. Sarap. Gusto ko yung may salt pa. Ayan, nag-golden na po siya guys. Sarap. So, ang natutunan ko sa video na to guys, ay tingnan nyo, na-harvest ko na many times ang mga onion, no, and garlic, is to provide yung mga hanggat makakatipid at huwag gumastos. Ayan. As in, grabe. Ito pa. Itong mga ano na to, pwede natin tong itapon doon sa lupa ng pinagtaniman ng kamatis kasi parang pinaka-vitamins nito, parang abono ba, guys. Ayan. So, doon, hindi ko siya itatapon sa basurahan. Kaya ko siya nilagay dito sa container, dito, and I will put there in the outside as like a fertilizer. Ayan. So, yesterday, I checked the tomato, guys. So, one of my neighbor here, they asking me, can I harvest at least 8 or ganyan. Nakapag-harvest po siya ng 10 pieces ng tomato. So, sinayaan ko na kasi matanda nga, as in, hingi. Siyempre, share our blessings. So, marami pang mga natira doon. Mag-harvest po tayo. Samahan nyo po kung mag-harvest doon. Ayan. Ayan, guys. So, nag-brown na po siya ng konti. Ayan, sarap. So, let's see. Gusto ko parang crunchy. Ayan. Medyo mahina po kasi yung kalan, kaya parang matagal. So, I think that 2 is okay na. This 2. So, kalimutan ko kumuha ng tissue para ma-avoid yung oil. So, yan. Dapat may tissue. Yan. Palamigin muna natin, guys. No? So, ayan. Ito, medyo lutuin lang natin. Ayan. Itong soup is tanggalin na. And then,
isalang na natin yung iba. Kasi para hindi siya dumikit, guys. Dapat pala dinubli ko yung iba kasi na ano siya na lumambot, guys. Ayan. So, tikman na po natin. Ayan siya. So, gusto ko siyang hiwain para ano. Tikman. Ayan, yan na naman. May mga eroplano na naman, guys. 4 o'clock na. Sarap. Lalo na siguro pag may giniling to, guys. Hindi siya kakayanin. Init. Wow, sarap. Yan. So, let's try, guys. Ito, dyan lang muna yan. Yan. Wala po kasi akong ketchup. Ubus na. So, hindi ako nakabili. Ayan. So, sa suka muna natin tikman. Ito po siya, guys. Very crispy. Ayan. Actually, na-overcook na to. Hindi ko siya niluto doon sa ano. Binlanch ko lang. Binalian ko lang ng mainit na tubig. Ayan. So, ayan siya. Itlog lang yan. So, yan ang dahon. So, super vitamins po nito. So, let's see. Try natin dito. Tikman po natin. Sarap, guys. Lalo na pag may paminta to or chili. Ayan. So, actually, guys, nagsaing ako ng jasmine rice kasi hindi po ako kumakain ng biryani rice kasi nagiging bloated ako. Nahirapan akong ano. So, ito, pag pumupunta dito si sir, pinanglulugaw niya ang porridge. Tapos ito, yung bigas niya. Yan. So, ganun. Kagaya kanina, nag-prepare ng porridge. Hindi naman po ako kumakain ng porridge. Ang sarap, guys. Oh, sarap. So, mayroon pa tayo doon. Kailangan ko na pong kumain kasi maya-maya, prayer na naman. Prayer po. Alam niyo yung lasang-lasang beans sprout talaga siya, as in munggong-munggo, na very fresh yung ano niya, guys, yung leaves sa loob. Ganun. Yan, guys, ang sarap. So, ito, for the dinner at breakfast, yan, kung magluto ulit. So, kain tayo ulit. So, sana nakatulong po ako sa konting budgeting at pagtitipid kung paano natin didiskartehan sa mga solo mother at pakainin din po natin ng gulay ng ating mga anak. Ayan. So, yun lang, very simple ng strategy, no? Kung paano po tayo ayan, guys.
makakatipid. Ayan. So, yung harina nga po pala, 1/2 ng spoon ng, depende kung gaano kadami ang gagawin mo ng pambalot, no? Flour, no? 1 cup of flour, 1 spoon of salt, and kung gusto nyo lagyan po ng pampalasa, pwede naman, at konting oil. Imasa nyo yun, imasa nyo ng imasa hanggang sa i-roll nyo ng i-roll hanggang sa manipis. Tapos, pag ibabad nyo lang ng konti, hayaan nyo na muna mga 10 to 15 minutes. Tapos, kunin nyo ulit, imamasa nyo ulit, tapos ihuhulma nyo po siya ng bilog. No? Tapos, pwede nyong pahiran ng butter or oil. Tapos, iluluto nyo lang sa pan. Tapos, kunin nyo na. Tapos, ayun na nangyari. Hanguin na. No, guys, kung napapansin nyo, square yun, kailangan nating ikat. No? Ikat yung gilid. Ayan, guys. So, pwedeng bilog, pwedeng kasi wala po tayong panghulma. So, manual lang ang ginamit ko, guys. Ayan. So, hanggang dito lang, guys. Thank you for watching. Ayan. Napakasarap, napaka-delicious, and very simple po ang aking pagluto ng bean sprout, munggo sprout. So, ayan, guys. As in, sa susunod, guys, na tanim ko is yung walang dahon. So, yung beans talaga siya, guys. So, thank you for watching, guys. Please like and share, and comments down below, and bell the notification, and please subscribe, guys. It's me again, Saidi Galsote. I love you guys, and God bless. Bye!